boboto. Eto po kanina, ang dami po nag-iiyakan ng mga DDS, panggigipit daw. Ba't sinisisi yung si BBM? Diba? Dito kay Pokis. O, pakinggan natin to. Kay Pokis. Lawyer! Lawyer! Lawyer, oy! Lawyer! Is stupid. Lawyer! 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 Pakinggan nyo ang aming kahilingan. Kayo ay isang aming pinapasweldo lamang. Ayop, FGF na naman oh, may kapansanan sa pag-uutak oh. FGF! FGF! 10 milyon to, FGF. Hanggang ngayon, wala pa rin nangyayari, FGF. O, pahinga, FGF. Huwag tayong susunod sa illegal na order. Pakiusap lang namin. Huwag tayong susunod sa illegal. Sundin natin ang proseso. Ba't sisigawan yung korte? Bobo! Ha? Paka-bobo na ito, no? Sino ba? Ano ba susundin ng kapulisan? Eh di yung court order. Ang bobo, no? Sinisisi nila yung pulis. Sumusunod na yung pulis sa court order. Tanga. Aray ko. Ano yan? Trip-trip ng pulis? Ha? FGF na tanga? Kayo! Ang ingay mo, Bambang Bigulo! Ikaw talaga. Guo 出席习近平。 Ang ingay nito ni Bambang Bigulo, eh, no? Pagtapos mong kalabanin si Jake the Snake, tsaka si Ultimate Warrior, sumasideline ka na ng pagbabloging, Bambang Bigulo. Nakapagpatupad ng tama, hindi mali. Dapat marinig nyo, maintindihan nyo, sinasabi namin. Ah! Makipag-usap. Oy, dito si Topacio, oh. Basta, mga sindikato, kriminal, siuga ng call, Topacio. Basta mga sindikato, kriminal, huyugan na call, Topacio. Ang lawyer, to lawyer. Lawyer lang naman, kailangan sa kasap lawyer. Ulo, ayan dyan, ayo. Hindi media lang, taong bayan. Narinig nyo, taong bayan. Ang tatanga talaga, no? Ang tatanga, ganyan na ganyan kay Digong, eh. Kaya kayo mga DDS, tigilan nyo na lumanding sa Terminal 3. Ha? Diyan na naman inareso sa Terminal 3. Wag na kayo pumunta sa Terminal 3, mga DDS. Dahil dumadami na ang naareso sa Terminal 3. Si Bambang Bigulo, sumisigaw, si FGF. Hindi na umira lang batas. Ah! Ito ang tinatawag batas militar, silently. Hindi na susunod ang tamang proseso sa batas. Ah! Violate po yan ng constitutional right ng ina-aresto nyo. Dapat ito yung asawa nung asawa na ito dapat yung kay Rapi Tulfo, eh. Ikaw na tama! Ako na mali! Isipin nyo po. Isipin mo yun, no? Isipin mo, no, pag sila mag-asawa, no, ni FGF, ni Bambang Bigulo, sabihin ni yung kay Rapi Tulfo babae, ikaw na tama! Iwan ka ako na mali! Tapos sabihin niya, sumusunod ka sa batas! Ikaw na tama eh! Bagay sila eh. Aray ko. Oh, ano na sa kabila? Wala tayong magagawa. Yan, mga kababayan, hindi tumutupad sa batas. Ang gobyerno ito. Kayo, mga kapulisan. Nakita nyo naman eh. Gusto namin kausapin man lang sa... O, yan po yung nangyari kay Pokis. Eto po, nakapagpiyansa naman, nakapagpiyansa. Kasi po, ang malinaw dito, eto po ay inutos po ng korte. Nag-issue po ng warrant of arrest ng inciting to sedition. O, kaya siya nakapagpiyansa dahil, hindi dahil sa pulis, dahil sa korte. Napahayag ng naramdamin natin mga Pilipino dito sa matinding korupsyon na nangyari sa ating bayan. Kasi nga, inaasahan natin na
bago magpasko, mayroong mga makukulong. Mayroong Iba naman yung sinasabi mo, Pokis. Inikayat mo ang AFP, lalo na ang AFP na babwaklas kay Bongbong Marcos. Ngayon ang bait-bait mo nung kinasuhan ka. Oh, nung nangihikayat ka na, bumaligtad na mga AFP. Oh, ano sabi sa ni Browner? Hindi pa pwede yan, hindi dapat yan. Oh, ngayon, nga. mga panagot. Pero sa ngayon, wala pa eh. Yung mga napukulong doon, napakasuhan, yung mga maliliit na kailangan natin talaga yung mga nagnakaw ng mga bilyon-bilyon, mga trilyon-trilyon, yung dapat ang mapanagot at mabigyan ng hustisya yung mga taong nangamatay, nagkasakit, itong mga hindi nawalan ng yung dinaanan ng baha. Dahil hindi naman pala ginawa yung mga flood control projects na yun, kundi kinuwarta lamang. Yun ang masakit doon. Ayun na nga eh, yung inciting sedition is parang nanghihikayat ng sedisyon Oh. sa pabagsakin ng gobyerno. Hindi ho namin ginagawa yun. Nako, hindi daw nila ginawa, oh. Si General Browner pa nga ang sumita eh. Hindi nyo ginawa. Hindi nyo ginawa. Ano sabi? Mga retired general. Oh, nag-iikayat. Mga retired general kumakausap. Si General Browner mismo nagsabi. Oh. Anak ng weteng, pag nako-corner, parang basang sisiw eh. Gobyerno, kami lamang ay nagpapahayag ng damdamin, matinding puot, galit ng mga tao. Tulad ninyo, tulad natin lahat, tulad ng mga pulis, tulad ng mga sundalo, na nararamdaman natin yung yung paglapastangan ng mga taong pinagkatiwalaan natin, ng mga taong binoto natin, na pagsilbihan tayo, pero sa halip, tayo ay winalangya. Ninakaw nila yung pera ng tambayan. Yun ang gusto natin mapanagot. Pero Bigyan ng justisya. is it true, sir, mag-aklas po sa pamahalaan? Hindi, wala tayong mag-aaklas. Hindi po pwede yun. Ah. Yun, masasabi natin mag-aaklas, babagsakin ng gobyerno, talagang seditious yun. Pero hindi, Oh, ikaw nga gumagawa nun eh. Kaya ka nga may warrant of arrest eh. Kaya ka nga may warrant of arrest eh. Kaya nga nakitaan ka ng korte ng probable cause. Kaya ka nga may warrant of arrest eh. Aray ko. Anak ng buteti naman oh, para naman tayong tanga dito. Kaya ka may warrant of arrest eh. Nakitaan ka ng korte ng probable cause, kaya inahiyan ka ng warrant of arrest. Binigay sa PMP. Anak ng weteng, oo. Oh. Yan ang mahirap pag nako-corner eh. Yan ang mahirap pag nako-corner. Oh. Pag nako-corner, para kayo ang babait. Kala nyo, hindi kayo yayariin ng gobyerno. Oh. Ang dami yun ng protestang inabot. Nakikisaw-saw pa kayo sa iba't iba. Ay, sinusuka na kayo, tatay nyo, karton. Oh, dumako tayo dito, dugtong natin to. Busisi ng bilyonaryo news channel sa tinaguriang DPWH leaks. Sa aming pagsisiyasat, nakita namin ang paglalim umano ng ugnayan ni late Public Works Undersecretary Catalina Cabral at Engineer Dave Sanchez. Ayan na nga yung sinasabi ko sa inyo. Oh. Ayan po yung sinasabi ko sa inyong kabit issue. Ayan na. Lumalabas na po ang kabit issue. Sasabihin na naman yan, Yolo, patay na yan. Ito po kasi si Cabral, kahit patay po to, kailangan panagutin pa rin to. Dahil sa kanya eh. Ha? Dahil sa kanya lumala. Hindi katulad to ni Akop. Nung nabubuhay, wala naman kayo nakikita kay Akop eh. Ito buhay to, ang dami natin nakitang kababalaga ang ginagawa ni Cabral. Ito na nga po, lumalabas na yung kabit issue, yung sinabi ko sa inyo. Na parang may kabit si Cabral. Kita nyo po, yung asawa niya parang wala lang. Diba? Siyempre, tayo nga lang eh. Tayo lang po ah. Mamatayan lang tayo ng aso, putik, iiyakan mo yan ilang araw. Pero yung asawa niya walang no? Pansin nyo? Tingnan niyo yung asawa ni Cabral, parang parang, tingnan niyo yung mga reaction ha. Tingnan niyo Oh, tingnan mo. Nasa health certificate. Yung nag-declare po dapat. Oo. Sir, pinapa-DNA test din daw po. Ano? Oh, sabi ko, paano mag-swab ka lang, makakalaman mo DNA ng di ba? Oh, chill lang siya oh. Napakadaming proseso, pinapahirap. Kami na yung anak ko, tsaka ako na mismo nagsasabi, asawa ko yan. Nanay nila yan. Oh. Ba't ano pa gusto nila i-prove? Nonchalant oh. Nonchalant. Ganun lang siya tayo. Siyempre kung ikaw yan, asawa mo talaga, asawa ko yan, ano mo problema nyo? Diba? Ganun tayo.
Asawa ko yan! Ano problema? Diba? Siguro parang Sara Duterte to. Wala na. Parang Sara Duterte. Wala na. Sa papel na lang magkasama pero sa totoong buhay, wala na. Wala na sila. Eto, tignan mo, chill lang. Asawa ko yan. Asawa ko yan. Oh, yung anak ko, asawa yan. Oh. Pag sinadang tao, yun lang magiging reaction ko dahil kung ikaw man, gusto mo ba nakita mo yung magulang mo o yung kasama mo sa bahay na asawa mo na... O, kita mo, sabi niya, magulang mo, kasama mo sa bahay. Kita mo, ganun lang trato niya kay Cabral. Gusto ko ba makita mo yung magulang mo, tsaka yung kasama ko sa bahay? Parang ganun lang, hindi yung asawa ko, ng ilang taon. Dapat ganun. Wala lang, chill. Nakita mo na nagka-disgrasya tapos gusto mo pabuksan mo pa yung ano. Kayo na siguro mag-umusga. So sir, para sa inyo, hindi po tumalan ng kusa yun, Hindi. sir? Accidental. Aksidente siguro, isang dente yun. Kasi sa akin, magkausap pa kami nung ano eh. Oh. Before that day eh. Ano po yung napag-usapan mo, sir? Wala, nag-usap lang yan. Sabi, mag-anuan ka muna kasi sabi ko pa sa kanya, ba't hindi ka umaten nung ICI meeting? Wala na, no? Wala siyang, parang hindi pa karamdam. Parang kaswal lang eh, no? Patay na yung asawa mo eh. Kaswal ka pa rin, no? Oh, dito tayo. Tuloy ang pagbusisi ng Bilyonaryo News Channel sa tinaguriang DPWH leaks. Sa aming pagsisiyasat, nakita namin ang paglalim umano ng ugnayan ni late Public Works Undersecretary Catalina Cabral at Engineer Dave Sanchez. Yan na, kabit issue. Sabi ko sa inyo, kabit issue eh. Kabit. Ito ang exclusive agenda report ni Hannah T. Tila lumabas din sa mga pangalang na pagbigyang magkaroon ng proyekto sa 2025 proposed budget si Dave Sanchez. Si Sanchez ang nooy iniuugnay kay late DPWH Undersecretary Maria Catalina Cabral. Isang ugnayang kanyang itinanggi at sinabing magkakilala lang daw sila sa loob ng... Nako, kita mo, may ugnayan. Nako, anong ugnayan to? Kasi marami po ugnayan eh. Ka-FB, ugnayan yan. Pwede yan, ka-FB, friends, o yung pinakamalupit, kabembangan. Aray ko. Diba? Yan po yung malulupit ngayon eh. Kabembangan talaga, diba? engineering community. Ayon sa DPWH leaks file na nakuha ng Bilyonaryo News Channel, lumitaw ang pangalan ni Sanchez bilang proponent ng 2 flood control projects sa Tarlac, isa sa Rio Chico River at isa sa Masalasa Creek na may halagang 100 million pesos each. Sa aktual na sitwasyon sa lugar, halos tapos na ang isang proyekto, habang ang isa naman ay itinuturing ng 100% complete batay sa DPWH records. Humihingi pa ng reaksyon ng BNC mula sa kampo ni Sanchez at nananatili kaming bukas sa kanyang panig. Si R. Sanchez, ayan pala oh. Ano ba to? Love moves in mysterious way. Diba? Siguro kaya nakakuha ng marami kasi bebe. Bebe, gusto mo pa bebe? Aray ko. Diba? Be, gusto mo pa be? Si Sanchez ay naiuugnay na rin sa DM Capital, ang kumpanyang dating may-ari ng hotel sa Baguio na kilala noon bilang Holiday Inn City Center na ngayon ay operating na bilang Ion Hotel. Doon huling naka-check-in si Cabral bago ang kanyang pagkahulog sa isang Naku, doon ulit nag-check-in. Mukhang... Nagkaroon ng bayata ng ano to ha. sa Benguet. Bago pa man mapasok sa kasalukuyang investigasyon, baon na sa problema ang hotel ayon sa aming source. Mula sa bigong insolvency bid noong 2022 hanggang sa pagkatalo ng DM Capital at Vivotel sa isang Singapore arbitration case sa isang dispute sa Holiday Inns noong 2024. Nakalaunang ipinatupad na rin ng isang Philippine court noong 2025. Matapos sa mga kasong ito, naibenta ang lupa at ang hotel building noong 2022 kay Ralph Robintan na naiuugnay naman sa kampo ni Benguet Congressman Eric Yap. Si Tan ay isang Baguio-based businessman at owner ng Big Boss Cars, isang vehicle sales and auto services company. Noong May 2025 elections, si Tan ang lumabas na petitioner para i-disqualify si Erickson Tagal Felipe, ang naging kalaban ni Yap sa pagka-lone district representative ng Benguet. Grabe, no? Kita mo, si Eric Yap po, napakalupit ni Eric Yap po. Pag ganun lang si Eric Yap po, napakalupit talaga, no? Sa kabila ng rebranding mula Holiday Inn patungong Ion Hotel, nanatili ang financial at legal issues nito at hindi na nabalik ang dating operasyon ng hotel. Una nang sinabi ni Interior Secretary John Vic Remulla na si late Undersecretary Cabral ay itinuturing niyang dating beneficial owner ng hotel
at kalaunay inilipat ang ownership sa isang business associate niya, mga paratang na itinanggi ng panig ng Ayon Hotel. Si Cabral ay kilalang malapit sa hotel. Itinuring na raw ito bilang parang ikalawang tahanan sa Baguio at naging VIP guest pa sa pagbubukas nito noong 2018. Grabe, no? Malaking ano talaga to eh. Alam mo, ang daming kasi misteryosong pwede mong malaman dito kay Cabral eh. 'Di ba? Nagpunta pa siya doon, nagchichill-chill lang, sabi ng asawa. Pero hindi ganun eh. Meron siyang gustong iparating eh. Iparating na may kabet, ganun. Bago muling mag-check-in noong Desyembre, ilang oras bago siya nasawi. Ngayon, habang sinusuri ng mga otoridad ang mga dokumento at transaksyong kaugnay ng hotel at ng flood control projects, tila mas lumilinaw ang mga ugnayan sa pagitan ng mga business, contract at taong nasa likod ng mga ito. Mga ugnayang nasa sentro ng mas malawak na investigasyon sa flood control scandal. Para sa agenda, Hannah Grabe, no? Ayan nga po yung lumalabas. Kabitan ang issue ni Cabral. Diba? Pinaburan niya tong kabit di umano na si Sanchez ang lumalabas po ngayon. At siguro, huling, di natin alam kung may mga huling pamamaalam, di natin maalam yan. Diba? Huling pamamaalam, yung gaya na sabi ng kamikase, huling sayaw. Huling sayaw, may dulo pala ang langit. Malalaman natin yan, di ba? Kaya mapaka-misteryoso po itong pagkamatay ni Cabral. And kailangan po magdusa at magdusa po at managot ang mga may sangkot dito. Okay? Yung mga walang ya dyan. Mami Irene, thank you po. Daddy Armin, Mami Irene, thank you. Nakaupo ako, lumalamon sila. Masasaya itong aking mga kaibigan. Abot kamay nila ang bunga ng puno. Dahil balikat ko ang ginawang tuntungan. Habang namimitas lalong natatakam, sila ay para bang wala ng kabusugan. Kahit alam nilang mayroong mga langgan, at ang aking paa ang siyang inuupakan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka ang puno ay tuluyan ng maubusan ng bunga. Nakaupo ako, nagbabantay sila. Ang mga aso ko'y laging maaasahan. Hindi ko lang alam ang binabantayan. Ito bang puno o itong aking upuan? Itali ko kaya sa bahay ng langgam? Maglilingkod ba o maghahari-harian? Masasagot lamang ang malaking tanong kapag ako ay nawala na ng tuluyan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka itong mga aso ay maulol at magwala.
solusyon. Daming nangako, naging ilusyon. Ikaw ang sagot-sagot, sa aming tamong-tamong. Ikaw ang boses sa aming bulong. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Ang mga sugat, ikaw ang lumunas. Saradong isipan, ikaw ang nagbukas. Bayan, inuna mo, hindi banyaga. Gintong puso ay kahanga-hanga. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ang kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nais ko nang magpahinga. Marami na kong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala. Baka itong mga aso ay maulol at magwala. Nakaupo ako, naiinggit sila. Silang nais na pumalit sa aking upuan. Ayokong tumayo sa upuang ito. Kahit ito'y sinusurot at inaanay. Ang upuang ito ay para sa bantay ng punong ibinubungay kayamanan. Nangangamba ako kung upo sila. Baka ang puno ay lalong mapabayaan. Nais ko nang magpahinga.